Magandang araw pong muli sa inyo at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Ilang araw na lang, matatapos na ang taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Dalangin po natin na kayo po ay magkaroon ng isang masaganang bagong taon. Sige po, manalangin tayo bago po tayo tuluyang magbulay-bulay. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po na muli kami makakapagbulay-bulay, Panginoon. At salamat po na sasamahan mo kami at muli ay ma-encourage kami ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga, ilang araw na lamang ay matatapos na ang 2023. At parang kailan lang, di ba? January. Nag-uusap-usap tayo ng mga pangarap natin for the year and now, matatapos na. Wow! Yung nakaraan po ay napag-usapan natin o akin pong naibahagi ang tungkol sa great anticipation that we can anticipate great things from the Lord, na siya ay mabuting Diyos at yung pong ating verse na binasa noon, yung sa Philippians, ang sabi doon ay yung Diyos daw po na ang magsusupply sa atin. Saan galing? Mula sa kanyang dakila, glorious na kayamanan. Wow! Kaya ang lakas ng loob natin mag-anticipate, at tunay nga na talaga ang Diyos natin ay tapat. Marahil this year po, marami tayong naranasan. Marahil marami sa atin ang natupad ang mga panalangin. Congratulations po. At purihin ng Diyos sa mga katuparan ng mga panalangin ninyo. Marahil meron din sa atin hindi natupad lahat at meron pang hinihingi. Ilang araw pa. Ang Diyos kayang gumalaw sa isang araw. Kayang magbago ng sitwasyon sa isang araw lang. So, we can still expect from God. Hanggat di natatapos ang taon, pwede tayong mag-expect from the Lord. What if, Pastora, kung tapos na ang taon? That doesn't mean tapos ng Diyos, di ba? Marahil hindi mo natanggap ngayong taon na ito, but that doesn't mean hindi mo pwedeng matanggap sa susunod na taon. Kaya nga, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito ay assurance of our anticipation. Yes, we anticipate that God will supply from His glorious riches. Wow! Diba? Makakapag-anticipate tayo ng katugunan, ng miracle mula sa Panginoon sa lahat ng ating kahilingan. Dahil sabi po sa Psalms 32 verse 8, sabi niya dito, the Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. I will advise you and watch over you. Wow! Sabi niya, along the best pathway of your life. Expect po natin that next year, ay sasamahan tayo ng Diyos along the best pathway. Ano ba yung pinakamagandang landas? Siguro may naiisip ka na ngayon. May naiisip na tayo. Palagay ko, ito yung best pathway. But alam nyo, God knows the best. God always knows the best. If you can think of the best, may mas better pa dyan na alam ang Panginoon. Because He knows everything. Amen? So may binanggit siyang 3 bagay na gusto niyang gawin. Para daw marating natin yung best pathway ng ating buhay. 3 bagay. Una, sabi niya, I will guide you. Yes. Sabi po ng online dictionary, ang guide daw po is to assist to travel through or reach a destination in an unfamiliar area as by accompanying or giving direction to the person. He guided us through the forest. Ibig sabihin, i-guide niya tayo. Okay, a-accompany niya tayo, i-assist, yun daw po ang guide. So, i-assist tayo ng Lord
sasamahan niya tayo, idadirect niya tayo even to that unfamiliar area. Wow! O diba, dapat nag-anticipate talaga tayo dahil kahit daw dun sa unfamiliar area, sasamahan niya tayo para marating natin yung best pathway natin for 2024. Alam niyo po, nung nakaraang meeting ng mga pastors, nag-declare po si Bishop ng more in 2024. Yes, that's the best pathway na gusto ng Panginoon, that we have more in 2024. Yan ang gusto ng Panginoon. And ang pangako niya sa verse na to, He will guide us. He will assist us. He will accompany us even into that unfamiliar. Yes, 2024 may be unfamiliar yet. Maraming nagsasabi na pagdating sa economy ay medyo downside ang 2024. Hula yan ang sabi ng mundo. But our God is different. We have a living God. We have an alive God. We have a powerful God na mag-guide sa atin para marating natin ang best pathway natin. Amen? The next word na sinabi niya is, I will advise you. So, hindi lang niya tayo i-guide, hindi lang niya tayo sasamahan sa unfamiliar even sa unfamiliar places, ay i-advise pa niya tayo. Anong ibig sabihin? Sabi po ng online dictionary ng advice is to give a recommendation about what should be done. Bibigyan niya, sasabihan tayo ng Panginoon, mag-advise siya, magbibigay siya ng mga recommendation. Sabi niya, another meaning ng advice is to talk with someone in order to decide what should be done. Kakausapin tayo ng Panginoon. Yes, kapatid, kakausapin tayo ng Panginoon. As we walk, as we thread, habang naglalakad tayo ng 2024, hindi man natin alam ano ang dala ng 2024, pero isa lang ang sigurado, God wants us na mapunta sa best pathway. Una, i-guide niya tayo. Pangalawa, i-advise niya tayo. Sasabihan niya tayo, kakausapin niya tayo through His Word, through our meditation, through our prayers. Habang nakikipag-communicate tayo sa Kanya, sasabihan niya tayo. Saan ang best pathway? Paano natin ito malalakaran? Yan ang gagawin ng Panginoon to assure us that we will reach our best destination sa 2024. One more word. Sabi niya, tinukoy niya sa Psalms 32 verse 8. Sabi niya, una, I will guide. Pangalawa, I will advise. Pangatlo, watch over you. Wow! Hindi ka lang niya gagabayan. Hindi ka lang niya i-advise. Sabi niya, He will watch over you. Sa dictionary, ang sabi niya, ang meaning ng watch ay look at or observe attentively. So, ibig sabihin, hindi lang tayo sasamahan, i-observe tayo, titignan tayo ng Panginoon, panonoorin niya tayo attentively. Yes, God will attentively watch over us habang nilalakad natin patungo sa best pathway natin ng 2024. Wow! Di ba ang sarap naman? Di ba? At I believe that God will actively participate in our lives. Bakit? Iga-guide ka niya? Iga-guide niya tayo? Mag-a-advise pa siya sa atin. And sabi niya, He will watch over us. He will actively participate in our lives just to make sure that we will walk along the best pathway of our life for 2024. Yes, kapatid, let's have that great anticipation for 2024 because of this assurance na inilalatag ng Panginoon sa atin sa Psalms 32 verse 8. Yes, i-guide niya tayo, He will advise us, and He will watch over us.
Isn't it that's an assurance that we will have a great life for 2024? Yes, kapatid. Hold on to your faith. Panghawakan natin ang ating pananampalataya at hayaan natin na ang Diyos ang gumalaw sa atin sa 2024. Amen. Yes, muli, tayo po ay manalangin, magpasalamat tayo, mag-expect tayo para sa Panginoon. And I pray na patuloy na ang Diyos ang gagalaw sa atin sa 2024. Let's pray. Father, in Jesus' name, maraming salamat po sa ganitong pangako for 2024 that we will be able to walk along the best pathway of our life, Lord. That 2024 will be one of the best years of our life. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa iyong assurance na kami po ay hindi mo hahayaan. Salamat po sa active na pakikialam at pakikipag-ugnayan sa amin, Panginoon, as we also connect to you, O God. Father, thank you for your great love, for your goodness and mercy. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko na sa bawat tahanan ay patuloy ang kagalakan ng mamayani, ang kapayapaan ng mamayani. At Lord, dalangin ko ang 2024 will be one of the best year of our lives. Salamat po, Ama, sa pagsama ng kapangyarihan mo, ng pagsama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, at ang pagbalot ng dugo ng Panginoong Jesus sa bawat tahanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, Happy New Year po at magkaroon po tayo ng pinagpalang taong 2024. God bless you all!